ating mga kapatid na pag-aralan ang salita po ng ating Panginoong Diyos, ang susi na Kanyang ibinigay para mabuksan ang kaharian ng langit. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ang titulo ng ating paksa sa oras na ito mga kapatid, ito po ay The Keys to the Kingdom. No? Ito po ang mga susi, no? Paano makapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. At sa lahat mga kapatid na samahan po ninyo kami hanggang sa matapos dahil ating pong pag-aralan ang mga salita po ng ating Panginoong Diyos base sa scriptural reference na ibigay po sa atin ng Biblia mga kapatid, na kung saan upang malaman ng bawat isa the keys to the kingdom. Sa bawat isa sa atin mga kapatid ay ito ang ating sinasabi mga kapatid doon sa buksan po natin sa aklat ng Mateo mga kapatid 16 sa versikulo 19 ay ating babasahin mga kapatid ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Sa Mateo 16 versikulo 19, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Babasahin po natin. I will give unto thee the key of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in the heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Na ibig sabihin mga kapatid, ang mga bagay na ito na ating napakinggan mga kapatid, na ibinigay mga kapatid ang susi ng kaharian ng langit, na ang sinumang talian sa lupa ay talian sa langit. At ang anumang inyong kalagan sa lupa ay kalagan mga kapatid, ay yung kalagan ay kalagan din sa langit. Ang kalagan ninyo sa lupa ay kalagan sa langit. Yan mga bagay mga kapatid na ibinigay ng Diyos, na kung saan ang kaniyang ang kapangyarihan na ibigay niya sa mga apostol, na kung saan mga kapatid na ang bawat isa mga kapatid na kung saan ay makikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng aral na nagmumula sa banal na kasulatan, na ito naman ay pinagkatiwala ng Diyos sa kaniyang mga apostol. Kung minsan mga kapatid ang mga apostol submit that the Apostle Peter has literal keys, no? Ang akala niya yung susi, no? Yung susi na ibibigay sa kanya, no? Ng literal na susi. At sinasabi dito, and will stand the gates of heaven to open to those who enter. No? Yun ang ibig sabihin pala, na hindi ito ang literal na susi, kundi ang susing ito po ang susi mga kapatid, na kung saan, kung paano ka makapasok doon sa kaharian ng langit. How to enter into the kingdom of heaven. This far from the truths that is spoken here are the gospel of peace. Yung sinasabi na nagmumula ito sa Panginoong Diyos, na kanya ipinahayag kay Apostol kay Peter mga kapatid. Peter was committed the trust of preaching the gospel, which would unlock the door of salvation to the unsaved. Ito po ang mga bagay mga kapatid na sa mga tao mga kapatid na kung saan hindi pa naligtas, na wala pa sa kanilang kaligtasan, at ang mga susing ito mga kapatid patungo sa kaharian ng Diyos mga kapatid ay ibinibigay ito sa bawat isa sa atin. Una sa lahat, no, mga kapatid, dito sa mga Hebreo o sa mga Diyos mga kapatid, na kung saan ito po ay nung nagtayo si Pedro mga kapatid, na kung saan kanyang sinalsalita. Peter was preaching the gospel, no? Preaching the gospel mga kapatid, na kung paano ang tao mga kapatid makapasok sa kanilang langit. Ito po ay ibinigay mga kapatid para sa lahat. Ang susing ito, the key mga kapatid, ito ay ibinigay sa bawat isa sa mga Diyos, no? Sa mga taga-Samaritanas, no? Samaritans. At lalo na ito rin ay ibinigay sa mga hinti. Na kung saan mga kapatid, paano mga kapatid na
ipinaliwanag ni Pedro ang susi, mga kapatid, no? The key to the kingdom para sa mga Hudyo, mga kapatid, para sa mga Hudyo. Pabuksan po natin, mga kapatid, dito sa Book of Acts, chapter 2, verse 38. Book of Acts, sa Book of Acts, chapter 2, verse 38. Pakibasa. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Amen. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, wash you, mga kapatid, tayong lahat ay for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ngayon, mga kapatid, na kung saan kinakailangan ng bawat isa, mga kapatid, ibinigay po ang susing ito sa mga Hudyo, mga kapatid, at doon, mga kapatid, sa mga Samaritans. Samaritans ay sa kanila, mga kapatid, dito sa Book of Acts chapter 8, verse 14 hanggang 17. Let's read. Amen. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. 15. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. 16. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila, sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. 17. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. At ito, mga kapatid, ang ibinigay din ang hindi lamang sa mga Hudyo, hindi lamang, mga kapatid, sa mga Samaritans, kundi pati sa mga Hintil. Pati po sa mga Hintil na gaya po natin, kung ating mapapansin, mga kapatid, na ang susing ito ay, mga kapatid, na ipinaliwanag ni Apostol Pedro, mga kapatid, na dapat maalaman ng bawat isa. Na ito ay hindi literal na susi, kundi ito ang susi sa karya ng langit. Kaya dito sa mga Hintil, mga kapatid, doon sa Book of Acts, mga kapatid, chapter 10, verse 47 hanggang 48. Pakibasa. Amen. Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal ng bautismo sila sa tubig? 48. At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. At matapos, mga kapatid, ang tinatawag na pagtanggap ng tao sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, una sa lahat sa mga Hudyo. Doon sa araw ng Pentecostes, mga kapatid, the Jews on the day of the Pentecost were received by believing, obeying the apostolic gospel. Na sinunod nila ang mga kapatid, ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga apostol, mga kapatid, in order, mga kapatid, na kung saan dito, in order for Jesus to provide salvation. It was necessary for Him, mga kapatid, na kinakailangan, mga kapatid, na matanggap po ng tao ang salita po ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, sa pamagitan ng kanyang mga apostol, mga kapatid. Dahil anong purpose? Dahil ang purpose nito, mga kapatid, na kung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, patay na tayo. Ang ating dating pagkatao, mga kapatid, ay wala na. Yun ang kinakailangan na malalaman ng bawat isa. All of them, mga kapatid, who received Jesus Christ, mga kapatid, na sila ay wala na sa kanilang dating pagkatao, na sila na ay namatay ang kanilang mga dating katawan, mga kapatid, dating pagkatao. Kaya sa bawat isa, kailangan ang tao ay mamatay.
at muli siya, mga kapatid, muli siyang bubuhayin, mga kapatid, na siya'y namatay. Pagkatapos nito, sa pamagitan ng bautismo, mamamatay ang iyong kasalanan, mga kapatid, at ang iyong kasalanan ay maibabaon, mga kapatid. At pagkatapos nito, bibigyan ka muli ng Panginoon ng bagong pagkatao. Mga kapatid, to risk again, na kung saan ikaw ay mabigyan ng panibagong pagkatao, mga kapatid, na sa bawat isa po sa atin, na kailangan po maunawaan ng bawat isa, the death, burial, and the resurrection, which essential, were essential providing salvation. No? Ang ating pagkamatay, ang ating dating pagkatao, mga kapatid, inilibing ang ating kasalanan, at muli tayong binuhay, mga kapatid, ay kinakailangan sa bawat isa, mga kapatid. The death, burial, and resurrection are also essential in receiving of salvation, in order to be saved. Na kailangan, mga kapatid, na kapag tinanggap po natin, mga kapatid, na ang pangangaral ng mga apostol, pinapaniwalaan po natin ang pangangaral ng mga apostol na ito po ay binigay kay Pedro, ang susi sa kaharian ng langit upang, mga kapatid, ito ay mabuksan ang durungawan sa langit sa pamagitan ng, mga kapatid, ng susing ito. Pero ito ay hindi susing literal, kundi ito ay susi kung paano po tayo makapasok sa kaharian ng langit. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya sa bawat isa, we must be identified with Christ in death, burial, and resurrection. This is actually what the message which Peter preached on the day of the Pentecost brought forth. Ito ang kanyang sinalita sa araw ng Pentecostes, na kinakailangan ng bawat tao, mga kapatid, ay magsisi at magkalikod sa kanyang mga kasalanan upang siya ay mapatawad at tanggapin niya ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano naman, mga kapatid, kung bakit kinakailangan ang tao mamamatay? Mga kapatid, ibig sabihin ng kamatayan ay repentance, mga kapatid. Ng tao, mga kapatid, ay dapat magsisi sa kanyang kasalanan. Ano naman ang ibig sabihin na ang burial, mga kapatid, na kailangan ang tao ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At pagkatapos ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay kinakailangan ang tao na siya maging resurrection. Na siya, mga kapatid, ay resurrection. Ibig sabihin, mabautismuhan ka sa kaloob na Espiritu Santo ayon sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Dahil, mga kapatid, matapos ang tao, mga kapatid, na siya ay magtanggap ng salita ng Diyos at kanyang naunawaan na kinakailangan siya ay makapasok sa kaharian ng langit, na dapat ang bawat isa, mga kapatid, ay dapat maniniwala. Maniwala siya. Magkaroon siya ng pananampalataya, faith. At pagkatapos nito, maniwala siya sa baptiso at tatanggapin niya ang kaloob na Espiritu Santo. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Para naman, mga kapatid, dito naman sa mga hintil, na kung saan the scriptural reference, mga kapatid, while Peter yet speak in the word of the Holy Ghost, fell on all them which heard the word. Na ibig sabihin na pakinggan nila ang salita ng Diyos, na kung saan si Pedro, mga kapatid, ay nagsalita ng kaharian ng langit. Nagsalita, mga kapatid, kung paano makapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid, na kung saan ang bawat isa ay dapat paniwalaan ang salita ng mga apostol, mga kapatid, na siyang salita ng Diyos at sila'y pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos. Kaya ang mga apostol naging tapat sa lahat ng bagay. Sila'y pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Hesukristo, at ang Panginoong Hesukristo ay hindi nabibigo sa mga apostol, mga kapatid. While Peter, mga kapatid, na kung saan sa kanyang pagsalita, samantalang mga nagsalita si Pedro, mga kapatid, ng salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo ng mga nakinig sa salita. Nung napakinggan nila ang salita ni Pedro, mga kapatid, bumaba sa kanila ang kaloob na Espiritu Santo. Kaya nagkaroon sila ng paniniwala, mga kapatid, nabigyan sila ng pagkaunawa
magpagkaunawa mga kapatid, at nung kanilang napakinggan mga kapatid, at natanto na ang salita na nagmumula kay Pedro, ito ay ang salita ng Diyos, ay hindi po sila nag-atubili. Hindi po sila nag-atubili upang mga kapatid, sila mga kapatid ay magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po pinapatunayan mga kapatid na kung ang tao ay makapasok sa nais ng tao ay makapasok sa karya ng langit, kung sino ang nais, mga kapatid, ay dapat sumunod sila at maniwala sa sinasalita ni Pedro, dahil sa kay Pedro ibinigay ang susi sa kaharian ng langit. The susi how to enter into the kingdom of heaven. Kaya sa bawat isa po sa atin, kinakailangan po natin mga kapatid na ang susing ito, mga kapatid, ay ang susing ito ay mapakinabangan ng bawat isa po sa atin. Dahil ang susing ito mga kapatid, ang nakapagligtas mga kapatid, nung kanyang ipinangaral sa mga Hintil mga kapatid, at sa mga Samaritano, sa mga Hodyo mga kapatid, kanila natanggap mga kapatid ang kaloob ng Espiritu Santo, mga kapatid, kahit si Cornelius. Even Cornelius mga kapatid to receive. Tinanggap niya mga kapatid ang salita ng Diyos, at si Cornelius mga kapatid ay nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Matapos mapakinggan mga kapatid, matapos mapakinggan ng bawat isa ang salita ng Diyos mga kapatid, ay patapos mo ito mapakinggan mga kapatid, ang pinatutuhanan mga kapatid, pinatutuhanan, siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propita, at ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Kaya kailangan maniwala ka mga kapatid, believe Jesus Christ mga kapatid, and believe the Holy Ghost, and you are believe mga kapatid in the baptism in the name of Jesus Christ of Nazareth. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos mga kapatid. Kaya sa bawat isa po sa atin mga kapatid, attention should be given to the Acts 10:43. Ibinigay ito mga kapatid upang ating mga kapatid mapatunayan, upang ating mga kapatid malalaman at mapatunayan na ang mga salita mga kapatid ni Pedro ay hindi ayon sa kanya, kundi ayon sa nagsugod sa kanya, ayon sa utos ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Where Peter definitely stated the remission, remission of sin. Kaya kailangan ng tao mga kapatid siya ay mailubog sa tubig para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Remission of sin would receive, and whatsoever believe him, thou his name, and what is the name? Mga kapatid, anong pangalan? Ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong pangalan mga kapatid? Ang mga bagay na ito mga kapatid, tayo ay tinuruan ng mga salita, tayo tinuruan kung ano ang ating dapat gagawin. Pero dapat alam po natin ang daan. Yan. Ang daan na ito mga kapatid ay ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po natin ang daan patungo doon sa kingdom of heaven. Sa kingdom mga kapatid, doon sa kaharian ng langit. Ano ang dapat gagawin mga kapatid? Dito mga kapatid, in the book of John, chapter 3, verse 5 mga kapatid, ito po ang sabi ng banal na kasulatan, except a man be born again, be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hindi ka mga kapatid makapasok sa karya ng langit, kailangan alam mo ang daan patungo doon sa karya ng langit, at kung pagkatapos makarating ka sa karya ng langit, kailangan na mga kapatid, dala-dala mo ang susi. Dala-dala mo ang susi, at ang susing ito mga kapatid ay ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. The key mga kapatid to enter the kingdom of heaven mga kapatid, ito po ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos mga kapatid.
Purihin natin ang Panginoon. Kaya sa lahat, mga kapatid, ay kinakailangan po natin maniniwala tayo sa ating Panginoong ito, Hesus Kristo. Kaya nung panahon ito, mga kapatid, nung kung saan, nung na si Pedro ay nagsasalita, mga kapatid, na talastas ng bawat isa, mga kapatid, ito ang sinasabi dito, talastasin na ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa cross, mga kapatid. Kaya ito, mga kapatid, God hath made that the same Jesus, whom He have crucified, both Lord and Christ, na inyong ipinapako sa cross, itong si Jesus, mga kapatid, na ating Panginoon, na siyang Panginoon at Kristo. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Kaya the kingdom of God, mga kapatid, during the church dispensation is not material kingdom, but spiritual kingdom. Hindi ito, mga kapatid, ang material kingdom na akala ng iba, mga kapatid. Ang pinag-uusapan dito, mga kapatid, ay spiritual kingdom. It is Jesus, mga kapatid, reigning in the hearts of His saints. Actually, when Jesus sit upon the throne of man's heart. Kaya sa bawat isa, mga kapatid, reign for more effectively than if we were reigning in the material kingdom as we reign in the man's heart. Mga kapatid, sa bawat isa pa sa atin, mga kapatid, He has control over among desires. Mga kapatid, an ambition, an emotion, those He is able to reign fully and His will to obey completely. Kinakailangan po natin, mga kapatid, sumunod po tayo sa lahat na ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos upang tayo makapasok sa Kanyang kaharian, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, ang susi, mga kapatid, ang pangaral, the gospel of God, mga kapatid, na kung saan ipinangaral ng ating mga apostol, mga kapatid. It is evidently to entrance in the kingdom, mga kapatid. Kaya sa bawat isa, ito ang kinakailangan upang ang tao ay makapasok sa kingdom of God is through the new birth. Na ito po ang bagong kapanganakan. Bagong kapanganakan. The work of regeneration. The act of being completely changed. Na kailangan ang tao, mga kapatid, sa magitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid, siya ay tatawaging bagong kapanganakan. Siya ang tinatawag, mga kapatid, ipinanganak muli sa tubig. Magkailangan ng tao ay panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit, mga kapatid. At pagkatapos, kinakailangan sumunod po tayo sa Panginoon. Kailangan magbaguhin ang lahat ng ating pagkatao, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya mga kung saan ay marami, mga kapatid, marami, mga kapatid, sa mga tao na kung minsan ay hindi maniniwala. At marami naman ang mga naniniwala, kaya sila ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kinakailangan lamang natin, mga kapatid, ay maniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kinakailangan natin, mga kapatid, kung paano tayo makapasok sa kaharian ng langit. Maniwala tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Matanggap po natin, mga kapatid, ang tinatawag na Holy Ghost, mga kapatid, at kailangan ang tao ay mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo upang siya'y makapasok sa kaharian ng langit. The Apostolic Gospel bring out clearly, emphatically, that is only one King, who is Jesus our Lord. Walang iba na Panginoon, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang, mga kapatid. The truths of the deity of Jesus and the power of His name are essential in the message to be preached to the lost world. Kailangan ipangalan, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang kanyang pangalan ay napakahalaga, mga kapatid, lalo na sa mundong ito, mga kapatid, na kung saan ay wala ng pag-asa. Walang pag-asa ang mundong ito maliban kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Hesus Kristo. There is one body. Isa po lamang tayo, mga kapatid. Mayroon tayong isang katawan. One spirit.
even as ye are called in one hope, and your calling, one Lord, one faith, one baptism. Mga kapatid, kinakailangan ang bawat isa ay nagkakaisa sa isang pananampalataya, isang Panginoon, mga kapatid, at isang bautismo ayon doon sa Ephesians chapter 4, verse 4 hanggang 5. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Napakabuti ng ating Panginoon na siya, mga kapatid, na nagpapaalala sa atin na tayo'y tinuruan for one Spirit, as will all baptized in one body. Mga kapatid, kailangan mabautismuhan tayo sa iisang pangalan, sa iisang katawan, mga kapatid, sa iisang espiritu, mga kapatid, upang tayo makapasok sa kaharian ng langit. To enter the kingdom of God, ay kinakailangan mo, mga kapatid, na maniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. The church is one as far as Christ area or distance concerned. The church is one as far as race and nationality is concerned. Mga kapatid, kinakailangan, mga kapatid, ang simbahan, mga kapatid, siya ang dapat, mga kapatid, na magawa ng lahat ng mga bagay upang pagkaisahin ang tao sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Napakabuti ang ating Panginoong Diyos. Napakabuti, mga kapatid, dahil tayo ay kanyang, mga kapatid, tinuruan ng mga bagay na dapat po nating malalaman. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya walang ibang, mga kapatid, susi, mga kapatid, sa karinang langit, kundi ang susing ito, mga kapatid, ay ang salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Na ang susing ito, mga kapatid, na ibinigay kay Pedro, ito ang susi, mga kapatid, ang susi, mga kapatid, kung paano ang tao mapatawad sa kanyang kasalanan. Hindi ka makapasok sa langit kung hindi ka mapatawad sa iyong kasalanan. Kaya kailangan mo ang pagsisisi at magbautismo sa kanyang pangalan para ikaw ay makapasok. Yun ang susi. Mabautismuhan ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maniwala ka sa Kanya. Maniwala ka sa Kanya, mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, siya po ang daan, katotohanan at buhay. Walang makaparoon sama kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya maraming mga bagay, mga kapatid, na kung saan na halos hindi maunawaan ang bawat tao ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng iba ay para lamang, mga kapatid, sa mga Hudyo. Pero ang katotohanan, ang salita ng Diyos, mga kapatid, the scriptural reference, mga kapatid, ay magpapatunay, mga kapatid, na hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati, mga kapatid, sa mga Samaritana at sa mga hinding na kagaya natin ang kinakailangan upang gawin, mga kapatid, mga kapatid, at paniwalaan at ibibigay sa atin ang bautismong ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos, napakabuti ng ating Panginoon. Alam nyo, maraming mga panahon ngayon, mga kapatid, na gusto ng tao ay makapasok siya sa kaharian ng langit. Gusto ng tao, mga kapatid, ay gusto niya makapasok doon sa kaharian ng langit. Paano ka makapasok doon kung wala kang susi? Kung hindi ka naniniwala sa Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo, siya ang daan, katotohanan, ang buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Di po ba yun ang ating Panginoong Jesucristo? Sa siya, mga kapatid, at sa Kanya, mga kapatid, ang kapatawaran sa kasalanan ng lahat ng mga tao. Na sa pangalan ni Jesus, mga kapatid, ang kapatawaran, yun kaya nga, mga kapatid, kaya kailangan po tayo mabautismuhan sa tubig, sa pabautismuhan sa tubig at sa Espiritu, upang tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yun, mga kapatid, ang gate na yan, yung gate na yan, mga kapatid, na kailangan po mabuksan po ito. Kaharian ng langit. Purihin ang Diyos at palakpakan po natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya sa lahat ng bagay, mga kapatid, kailangan ipangaral ang pangalan ito. Ipangaral ang pangalan sa
sa pagsisisi at kapatawaran sa kasalanan. Ipangaral ang susi sa kaharian ng langit. Mga kapatid, ipangaral kung paano ang tao mapatawad sa kanyang kasalanan. Ipangaral kung paano ang tao makapasok sa kaharian ng langit. Dahil ang tao, mga kapatid, ay nagnanais, ang bawat isa ay nagnanais, nakapasok sa kaharian ng langit. Ang mahirap lamang, hindi niya alam kung paano siya makakapasok. Kaya paano siya makakapasok? Ay paano ka makarating doon sa gate na yan? Sa Greek, mga kapatid, sa entrance ng papunta sa langit, kung hindi mo alam ang daan. Makakarating ka kaya doon, bro, sa patutunguhan mo kung hindi mo alam ang daan? Kaya may tayo tawag doon? Tawag niyo sa cellphone? Wish. Mayroon tayong ganyan para malalaman. Ganyan dapat, mayroon din tayo, may Bible tayo. Ito ang ating wish, no? Tawag nila, ang Biblia. Kung paano ka makapasok doon sa kaharian ng langit, on how to enter into the kingdom of God, mga kapatid. Kailangan dito tayo magbase. Refers, no? I-refer natin, may reference tayo, mga kapatid, na babasihan. The scripture, mga kapatid, na nagbumula sa banal na kasulatan, na ito ang basihan sa mga bagay na ating mga kapatid na ipinangangaral at mapatunayan sa bawat isa ng ating ipinangangaral ay pawang katotohanan lamang. Tingnan mo, maraming mga tao na palasamba, maraming tao na dibuto na tinatawag nila, may mga tao reliyoso, mga kapatid. Pero paano na? Naging dibuto ka, reliyoso ka, pagkatapos hindi mo naman alam kung paano ka makapasok sa kaharian ng langit. Hindi mo alam. Bakit? Paano mo malalaman ito? Hindi mo ito malalaman kung hindi sa iyo ituturo. At magturo sa iyo, mga kapatid, ang Holy Ghost. Magturo sa iyo, mga kapatid, kapag tinanggap mo ang salita, mga kapatid, ng Diyos sa pagitan ng kanyang mga apostol. Isipin mo si Pedro. Peter, mga kapatid, ay binigyan siya ng kapangyarihan. Naka-receive siya ng power na nagmumula sa ating Panginoon. Anong kapangyarihan ang ni-receive ni Pedro? Kung ano ang kanyang talian sa lupa, ay talian sa langit. Ibig sabihin, kung ano kanyang patawad sa lupa, ay patatawarin sa langit. At ang hindi niya ipagpapatawad sa lupa, ay hindi patatawarin sa langit. Kaya dapat po tayo, magsunod po tayo sa turo ng mga apostol. At turo ng mga apostol ay dapat sundin po natin. Dahil sila, mga kapatid, ang binigyan ng Diyos ng karapatan na mangaral sa Church of God. Sila ang binigyan, mga kapatid, ng kapangyarihan na mangaral. Silang inutusan na mangaral. Ipangaral nila ang kapatawaran sa pagsisisi ng mga kasalanan. Ipangaral nila ang pangalan ng Panginoong Jesucristo na siyang makapagpatawad ng lahat ng kasalanan ng bawat tao. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Sino sa inyo hindi nakakamali? Sino sa inyo ang walang kasalanan? Mga kapatid, kahit ikaw ay makasalanan, anuman ang iyong pagkatao, mga kapatid, kapag ito ay iyong pinagsisihan at tinaligdan mo ito, at ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, tatanggapin mo kaloob ng Espiritu Santo. Pero hindi po matapos doon sa bautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kailangan you receive the Holy Ghost. Matanggap mo ang Holy Ghost, mga kapatid. Hindi kulang. Naniniwala ka, nabautismuhan ka, hindi mo natanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang kaloob ng Espiritu Santo, siya, mga kapatid, ang magtuturo sa iyo. Siya, mga kapatid, ang magpipigil sa iyo sa mga bagay na hindi nararapat gawin. Ang Holy Ghost, mga kapatid, na siya, mga kapatid, magbigay sa iyo ng i-comfort ka niya The comforter, mga kapatid. Kailangan po natin ang mga bagay na ito. Sa kaharian ng langit, kung ang iyong pinapakinggan, hindi niya alam ang daan patungo sa langit. At kung nalalaman niya ang daan patungo sa langit, paano ka makapasok doon kung hindi mo alam ang susi? You did not know the key on how to enter into the kingdom of God. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya mga kapatid na kailangan hindi lamang tayo, mga kapatid, ang maligtas, kundi ang bawat isa. Kaya gamitin ninyo ang iyong mga bibig sa mga bagay na karapat-dapat. Gamitin ninyo ang inyong mga bibig sa mga bagay na kapaki-pakinabang. Gamitin ninyo ang iyong mga bibig sa mga bagay na pagpapala.
Dapat ang lumalabas sa bibig po natin ay pagpapala na nagmumula sa Diyos. Ang pagpapala na ibibigay natin sa tao, ay ipinahayag natin ang katotohanan, sinasalita natin ang mga bagay kung paano siya mapatawad sa kanyang kasalanan, paano siya makapasok sa karya ng langit. Yun mga kapatid, napakahalagang bagay. Yung tinatawag natin ang mga spiritual na mga bagay, spiritual things mga kapatid na ibigay mo sa iyong kapatid, sa iyong kapwa mga kapatid, ay napakahalaga sa mga material na bagay na ating ibinibigay sa kanila. Kaya magpaganit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung minsan nakakalungkot mga kapatid, nakakalungkot na ang tao nais nila sa bawat pangangaral, ang gusto lamang ng tao mapakinggan, ang gusto nilang marinig, ang gusto nilang mapakinggan. Yun ang gusto ng tao. Kapag medyo masakit na sa kanila, ay ayaw ko na doon, ayaw ko na makinig doon. Ayaw na nila makinig. Maraming mga taong ganyan. Ayaw na makinig. Ay ang gusto nila, bula-bulahin mo sila. Gano'n na, mahal ka ng Diyos. Tama naman, mahal ka ng Diyos. Ikaw ay mahal ka ng Diyos, pinagpapala ka. Ang ganda ng damit mo, ang ganda ng mukha mo, parang blooming ka. Ngayon ang gusto nila eh. Yun ang gusto nila. Sabi niya, sabi niya, Lorraine, sexy ka ngayon. Di ba? O di ba, siyempre maganda pakinggan ko yun, di po ba? Pero sa katotohanan, pag sinasabi mo na matamaan na yung kanyang paniniwala, may paniniwala na mali. Akala niya totoo, pero ito'y mali. Kaya mapapahamak ang tao, mga kapatid. Gusto talaga ng tao, marinig niya parati na pinupuri siya, binubula siya. Titingnan niyo, obserbahan niyo ito. Nung panahon panahon ng lockdown, di ba, tinuturo natin tungkol sa COVID, para lumakas ang tao. Kasi yun naman talaga sa Panginoon lamang ang kaligtasan. Siya lamang ang kagalingan, wala namang iba Siya dapat aasahan po natin Di po ba? Isipin mo, maraming nanonood. Pero nung nabanata ng mga Diyos-Diyosan, sumasamba, isipin mo yung ginagawa mo yung Gisa, ano tawag doon? Nazareno. Nazareno, ganyan-ganyan. Nagagalit na sila, hindi sila nanonood. Purihin ng Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Kaya ginagawa sa mga internet, sa mga YouTube, sa mga Facebook, kinukuha nila kung anong gusto ng tao para dumami ang manonood. Pero sa pangalan ng salita ng Diyos, mga kapatid, masakit man o maganda man pakinggan, ay kinakailangan na marinig ng bawat isa upang kanilang makamtan ang katotohanan, mga kapatid. Hindi pwede pagpula-bula dito, may pananagutan ka sa Diyos. Hindi po tayo nagpaparami lamang na nakikinig. Nais po natin na ang lahat na tagapakinig matanggap ang salita ng Diyos at matapos sila matanggap ang salita ng Diyos, makamtan nila ang kaligtasan na nakamtan po natin. Tayo ay ligtas. Kung iniibig po natin ating kapwa gaya natin sarili, dapat kailangan magpagamit tayo sa Diyos upang iligtas din ang mga tagapakinig. Magpagamit tayo sa Diyos upang ibahagi ang kanyang banal na salita. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Totoo naman yung sinasambit ko yung mga tungkol sa Diyos-Diyosan, ilan na yung views natin? Siguro pag kita na, dito na tayo, tinatamaan kami. Hindi po ganun mga kapatid. Tandaan po ninyo mga kapatid, wala po kaming bayad. Wala po kaming bayad na material na bagay o pinansyal man sa pagpangaral ng salita ng Diyos. Pero kami naniniwala na ang kabayaran na sa aming mga ginagawa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, makamtan po namin ang bayad. At ang bayad nito ay hindi mauubos magpakailanman. At ang lahat ng ito, mga kapatid, ay mapakinabangan ng bawat isa. Kapag sumunod po kayo, kapag makinig po kayo sa salita ng Diyos, huwag po ninyong isipin yung mga dati yung natutunan. Basta mababasa sa banal na kasulatan, ay dapat paniwalaan po ninyo. Pag hindi mabasa sa banal na kasulatan, huwag po ninyong paniwalaan. Uri ng Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hindi pwede ito na bubulahan ng tayo. Hindi pwede ito na gawin ng lamang natin para dumami. Hindi po ito, mga kapatid. Gusto po natin na dumami po tayo na lahat na nakikinig sa live streaming na ito ay maligtas. Lahat na nakikinig sa live streaming na ito ay makapasok sa kaharian ng langit. That's why na ipinapangaral po natin the King of the Kingdom, mga kapatid. Ang kingdom, mga kapatid, napaka-importante. Ang susi, napaka-importante, mga kapatid. Paano ka, mga kapatid, makapasok doon? Kaya napaka-importante, mga kapatid, at magpasalamat po tayo sa Diyos na ating natutunan at ating natanggap ang susing ito. Kaya pagdating ng tagdang panahon at hindi po kayo magbago, manatili po kayo hanggang, mga kapatid, sa wakas, kayo
tayong lahat ay maliligtas. Purihin ng Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Napaka-importante ito mga kapatid. Kung mabasa mo lang ang mga gawa ng mga apostol, ang Book of Acts mga kapatid, dito mga kapatid, ang lahat na ginawa ng mga apostol. Ha? Dito ay ang istorya ito ng mga kung paano ginampanan ng mga apostol ang kanilang tungkulin na inatang sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sila natakot, kahit makulong sila, kahit sila mga kapatid ay kaladkarin, kahit sila ay pagbabawalan mga kapatid, hindi sila natatakot. Ang mahalaga, salitain mo ang katotohanan dahil ang katotohanan na siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos mga kapatid. Magpapalaya po sa atin ang katotohanan. Yun ang magpalaya po sa tao. Mapalaya ka sa sama ng loob, mapalaya ka sa mga tinatawag na sa kahirapan mo, mapalaya ka mga kapatid sa lahat ng mga suliranin sa buhay. Dahil andyan sa iyo ang comforter, ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Dahil kinakailangan ng bawat isa sa atin mga kapatid ay makatanggap ng Espiritu na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. May sinasabi dito mga kapatid kasi may turo kasi sa atin na kinakailangan daw natin, kinakailangan ng tao, kilalanin ang Diyos. Ay kung kilalanin mo ang Diyos, napaka-importante po yun. Kapag makilala mo ang Diyos, tuturuan ka niya makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Dito mga kapatid, sundan mo nga natin dito sa aklat ng Kawikaan. No? Sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 6, pakibasa. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikaw patnubayan sa iyong mga tatahakot. Yan. Kailangan kilalanin mo. Sa lahat na iyong mga bagay, sa iyong mga gawa, ang Diyos ang iyong kilalanin. Siya lamang mga kapatid, kilalanin mo lahat ng ginagawa. Kaya kung tayo ay naniniwala sa Biblia na ito ay salita ng Diyos, dapat sumunod po tayo sa napakinggan po natin. Sundin po natin ang mga napakinggan po natin dahil napaka-importanting bagay po ito. Dahil ito ay para sa lahat ng tagapakinig. Ito ay para sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mga kapatid, muli, sana po, huwag po kayong masaktan. Kung masaktan na kayo, matatamaan man kayo. Hindi po kayo pinapatamaan personal. Ang mga salitang ito ay hindi nagmumula sa akin, kundi ito ay nagmumula sa Diyos. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay nagsasabi ng pawang katotohanan lamang at ang mga lingkod na Diyos, ang tunay na lingkod ng Diyos, ay magsalita ng mga bagay na kung saan ay nanggaling sa Diyos. Hindi po kami magsalita ng sariling anin, kundi ang aming sasalitain ay kung ano ang inuutos po sa amin. Mensahero po lamang kami. Kaya wag po kayong masaktan, mga kapatid, dahil ito ay para sa inyo. Ito ay para sa inyong kaligtasan, hindi para sa amin. Dahil kami ay ligtas na nung tinanggap namin ang Panginoong Jesucristo. Yun ang mga bagay na dapat mong unawaan ng tao. Nakakalungkot. Malapit na dumating ang Diyos. Malapit na dumating ang Diyos. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Huwag na tayo magpupulahan pa. Hindi tayo magpupulahan, mga kapatid. Kundi ang ating ginagawa para maligtas ang lahat na tagapakinig. Maligtas ang bawat isa. Huwag kayo papayag. Lalayain kayo sa mga bagay na magagaling na pananalita. Mga filosofiya na hindi makita sa banal na kasulatan. Kundi ang inyong pakinggan ang mga salita na ating nababasa. Kaya dito, salamat, may Bible dyan para pag may magpunta rito, mag-atin ang Bible study, may Biblia. Para ang Biblia na yan ay ginagamit ng lahat ng mga reliyon. Hindi lang kami. Kaya napaka-importante yan. Napaka-importante mga kapatid. Kaya huwag tayong papayag. Huwag kayong maging tamad. Makinig naman kayo tapos hindi kayo. Ang gusto nyo mapakinggan, ang gusto nyo marinig, yung gusto nyo lamang mapakinggan. Magbasa tayo ng banal na kasulatan. Kaya nagbibigay kami mga kapatid ng mga verses, kung anong chapter, anong versikulo, talata, mga versikulo, para malalaman ninyo, para matiknot po ninyo. Pag natiknot po ninyo, pagkatapos ng pangangaral na inyong napakapakinggan, ay babasahin po ninyo ito. Basahin nyo. Huwag kayong papayag. Paghandaan po
po ninyo ang inyong kaligtasan. Paghandaan nyo ang inyong katawang espiritual, hindi lamang yung physical na ito. Busy po ang bawat isa, halos marami, busy sa paghanap buhay. Dahil kailangan naman talaga ang hanap buhay. Pero tandaan po natin, ang ating buhay sa mundong ito ay panandalian lamang. Kaya kailangan naisip po natin ang pangalawang buhay na tayo ay makapasok doon sa kaharian ng langit. Kaya ang susi ibinigay sa inyo, ito ang susi paano makarating sa kaharian ng langit. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nakaabot na tayo ng mga kulang-kulang 1,000, no? Ng mga viewers natin. No? Kaya kung medyo matama-tamaan yung iba, pasensya po kayo. Pasalamatan po natin. Tandaan nyo natin ito, hindi lahat na gusto nating marinig, yun ang mapakinggan po natin sa mga ngaral na tunay at totoo na lingkod ng Diyos. Hindi ba alam ang salita ng Diyos ay matalas, matalim? Yung salita niya parang nakabaon yan sa, pag tinanggap mo ito, babaon siya sa kasukasuan mo ito, papasok sa puso mo ito. Kaya wag kayong magtatampo, wag yung magtampuhan si Pastor Fred, dahil pag nagtampo kayo, ay sigurado magkakaproblema kayo kapag hindi po kayo makikinig ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang napaka-importanteng bagay sa inyo, mga magulang, at sa inyong mga anak. Sa mga magulang na nakalam ng salita ng Diyos, ay dapat turuan ninyo ang inyong mga anak ng salita ng Diyos. Hanggang sa kanilang paglaki, sa pagtanda na sila magkapamilya, maturuan naman nila ang kanilang pamilya. At kung ang lahat ay maturuan ng salita ng Diyos, maging mapayapa ang bansang Pilipinas. Kung ang lahat, yung mga ginagawa ng mga senador nila, maganda din yun. Maginawa nila mga batas, maganda din yun. Pero hindi yan, mga kapatid, ang tunay na kailangan. Ang kailangan po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos na dapat ituturo natin sa lahat ng mga tao, sa mga kabataan, hanggang sa kanilang paglaki. Dahil sa paglaki nila, na sila'y nakikinig ng salita ng Diyos at sila'y natututo, tiyak po na maging mapayapa ang bansang Pilipinas. Sana yung mga senador, nasasabi sila'y mga Kristiyano, anong ginawa ninyo para sa mga Kristiyano? Mayroon ba kayong ginawang batas para sa mga Kristiyano? Hindi ganyan parati. Nagpapapugi lang tayo parati. Pagkatapos wala naman tayo. Paano naman yan pagdating ng panahon? Maraming senador diyan na sinasabi niya, siya'y Kristiyano, siya'y pastor, magaling din mga ngaral. Pero anong pangangaral? Saan ba yun? Itinuro ba ninyo kung paano ang tao maligtas? Itinuro ba ninyo kung paano ang tao makapasok sa kaharian ng langit? Yung iba niya, turuan yung tao para mag-rebelde sa gobyerno. At yung iba naman dyan, walang ginagawa kundi puro lamang kontra sa gobyerno. Sumunod po tayo sa pamunuan, ipangaral po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kaya sa mga senador sa bansang Pilipinas na nagsasabi, sila'y Kristiyano, ipakita ninyo ang inyong tunay na pagka-Kristiyano. Dahil ang mga tunay na mga Kristiyano, kagaya sa mga apostol, ay hindi natatakot na mawalan ng tungkulan, hindi natatakot na sila'y makulong, basta na ipahagi lamang ang katotohanan, masalita lamang ang salita ng Diyos na dapat mapakinggan ng lahat ng mga tao. Yun ang mga apostol. Kaya sumunod tayo sa turo ng mga apostol. Sa ang mga turo ng mga apostol, ito sila'y tinuruan ng Diyos, mga kapatid, sa mga bagay na dapat nilang gawin at salitain. Ang mga apostol ay tinuruan at ang mga apostol naman ay tinupad nila ang inutos ng Diyos. Tinupad nila ang utos ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag binasa mo ang buong Book of Acts, makikita mo ang mga ginawa ng mga apostol. Makita po ninyo, mga kapatid, kung gaano sila katapat sa Diyos, kung ano ang kanilang ipinangangaral. Simple lamang ang ipinangaral nila kapatawaran sa kasalanan. Pangalan sa pagsisisi ay kanilang ipinangaral. Ang pangalan sa pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan. Kanilang ipinangaral ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kanilang ipinangaral na si Kristo ay namatay, inilibing, pangatlong araw, siya'y nabubuhay. At kanilang ipinangaral na may pagkabuhay naman muli. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating lahat, mga kapatid, pasalamat po tayo na may Diyos na siyang nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Magpasalamat po tayo na binigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon, mga kapatid, na makapagsisi,
mga kapatid, pinapasalamat po tayo sa Diyos. Binigyan po niya tayo ng pagkakataon na makarinig ng kanyang banal na salita. At binigyan po tayo ng pagmahabang pagkakataon upang makapagsisi sa ating mga kasalanan. Kaya pagdating ng Diyos, wala na tayong maisumbat sa Kanya kung ang tao ay mapapahamak dahil hahatol ang Diyos ayon sa gawa ng tao. Hahatulan ang tao ayon sa kanyang mga gawa. Ganun sa gobyerno eh. Hahatulan ka ng gobyerno ayon sa iyong gawa. Ay kung hindi ka gumawa ng salungat sa batas ng gobyerno, wala mang hatol sa iyo. Kung hindi ka magawa ng salungat sa kanyang ibig sabihin na sa ikapapahamak ng bansang Pilipinas, walang hahatol. Hindi ka hahatulan ng gobyerno. Ganun ang Diyos na siya ay hahatol sa bawat tao ayon sa gawa ng tao. Kaya pasalamat po kayo sa Diyos na mayroong mga tao na nagsasabi na walang pambubula. Hindi po kami nang bubula, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po namin kayo binubula. Kundi ang aming sinasabi ay nagmumula sa kaibuturan ng aming mga puso na ito ay dinuro sa amin ng aming dakilang Diyos at tagapagligtas na siya po ay ang Panginoong Hesukristo. Siya lamang at wala ng iba. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. At tayo mga kapatid na muli, maraming salamat sa inyong pagpakinig sa mga pag-aaral. Kaya po ninyo, gagawa po tayo mga kapatid ng mga pag-aaral sa YouTube at sa internet upang inyong makilala ng lubos ang ating Panginoong Diyos. Napaka-importanting bagay ang dapat nating gagawin sa huling kapanahunan dahil ang panahon ay malapit na. Kaya kailangan mga kapatid na huwag na po tayo matubili, makinig po tayo parati. Subaybayan po natin ang live streaming ng One with Jesus, mga kapatid, na kami man, bagamat hindi perfecto, pero pinagsusumikapan po namin na magawa po namin ang aming obligasyon na ito ay inaatang ng Diyos sa bawat isa po sa amin. Tayong lahat, mga kapatid, ay magsitayo, manalangin po tayo sa pagpasalamat sa salita ng Diyos na ating napag-aralan sa umagang ito. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, nawa po ang umagang ito ay nakapagbibigay inspirasyon sa bawat isa, sa lahat ng tagapakinig, Panginoon, kasubaybay, ipuin mo ka ng puso at isip, Panginoon, bibigyan mo sila ng kalakasan, kasipagan sa pag-aral ng iyong banal na salita. Lord God, ikaw ang aming tataas sa lugar na ito, at ikaw lamang, Panginoong Hesukristo, ang aming kinikilalang Diyos. Ikaw ang Diyos na nakaraan, ngayon at magpakailanman. Salamat, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Hallelujah. Malakas na palakpakan po sa dakilang Diyos. Hallelujah. God, meet us face to face, open showing pride, move it down your street. Breathe on us, Spirit, come, you're our heart desire.
Breathe on us, Spirit, you're our Let your kingdom move. All our faith and hope in our great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope in our great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope in our great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope in our great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope in our great Lord, patuloy kami lumapit sa iyo. Sumasama sa iyong kabanalan. Nililipot sa iyong banal. Tingnan niyo, Panginoon, at alangin ang inyong mga anak. Sama-sama po kami, Panginoon.
Manalangin po tayo sa ating Panginoong Diyos. At sa ikalawang bahagi ng gawain ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito, muli po ay nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumusubaybay namin kasama sa umagang ito. At salamat po sa ating Diyos na walang sawang pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa. Samahan po ninyo kami hanggang sa matapos ang gawain ng Panginoon at pananalangin para po sa ating pagpulit, pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa ikalawang bahagi ng iyong banal na gawain. Lord God, hiniling po namin sa iyo, O Diyos, na samahan mo kami. Ikaw, O Diyos, ang makilos sa amin sa umagang ito, sa bawat sulok, O Diyos, ng gusaring ito, Panginoon. Hiniling po namin sa iyo, pabantayan mo, Diyos, ng iyong anghel, at sa pintuan, O Diyos, pabantayan mo rin ito, Panginoon, upang walang makapasok naman anumang masamang elemento na ibig kumambalang namin pagpurit, pagsamba sa iyo. Lord God, ipagpatawad mo, Diyos, ang kasalanan ng bawat isa sa isip, sa gawa, at sa salita. Ikaw, O Diyos, ang aming Diyos ay inaasahan na makapagpatawad sa lahat ng mga ito, Panginoon. Lord God, itataas ka namin sa lugar na ito at ikaw lamang, O Diyos, ang aming sasambahin, papurihan at pasasalamatan sa umagang ito. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Jacob at ni Isaac. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, na siyang alpat ng umiga, na siya po ang aming pinapapurihan at pinasasalamatan. Salamat po, Ama. Ipuin mo ang puso isipan ng mga taga-subaybay, ang lahat na pakikinig, at ang lahat na kahit sa malayo, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na hindi maiksi ang iyong dalawang kamay upang abutin, Panginoon, ang bawat isa, balutin mo ang bawat isa na iyong mapagpapalang kamay upang kami ay ligtas sa anumang sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Good morning po sa atin sa pangalan ng Panginoon. Amen, amen, amen. Salamat sa palakpakan po sa laki ng Diyos sa buhay ko ng Panginoon. Hallelujah. Chosen, I am free. I am living for eternity. Free now forever. You pick me up, turn me around. You set my
natin ang dakilang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. To I commit him with all I am. For you, Lord, you hold my word in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I live, and all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you. Guide me in all of your ways and your promises forever.
Hallelujah. I love you.
tayo makaupo upang bigyan daan ang mensahe ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating Pastor, Fred Palabrico. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Salamat po sa ating Panginoon at tayo po ay kanyang binigyan ng muli ng oras dito sa ating pagnilay-nilay at pagbulay-bulay ng kanyang banal na salita. At dito mga kapatid, at ang ating paksa mga kapatid, ang ating pagbulay-bulayan sa oras na ito ay may titulo mga kapatid, ang titulo mga kapatid, pamumuhay sa Espiritu. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito po sa aklat ng Roma. Sundan po natin. Sa aklat ng Roma, mga kapatid, ay ating babasahin. No? Dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo mga kapatid, 1 hanggang dito po sa 9. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ngayon ay wala nang anumang hatol na sa mga na kay Kristo Isos. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Isos ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman ay nagsugo ng Diyos ng kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos ang laman ang kasalanan upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi sa Espiritu. Sapagkat ang mga gayong ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman. Datapwat ang ayon sa Espiritu ay sa mga bagay na sa Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay nakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Ang nasa laman ay hindi nakakalugod sa Diyos. Datapwat kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sinuman ay walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Purihin natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. At dito, mga kapatid, ay sinasalaysay ni Apostol Pablo na ang lahat na sa kay Kristo ay hindi na namumuhay sa laman at namumuhay kay Kristo Jesus, namumuhay sa Espiritu. At ang mga namumuhay sa Espiritu, mga kapatid, ay mabigyan ng buhay. At ang nabubuhay sa laman ay mga kapatid, makatanggap ng kamatayan. Dahil tayo ay nasakay kay Kristo Jesus, wala na tayo, mga kapatid, sa dating, mga kapatid, na sa ating laman. Ngayon, ay wala nang anumang hatol na sa kay Kristo Jesus. Kapag ikaw ay nasa kay Kristo, ay wala nang hatol sa iyo. Sabi ng banal na kasulatan, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Kaya bakit ng tao nagawa ang mga bagay na masama? Dahil wala sa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Bakit ang tao ay nakapamumuhay bilang marangal? Namumuhay, mga kapatid, na sa Espiritu dahil sa Kaniyang nananahan ang Espiritu ni Kristo. Purihin natin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayong lahat, mga kapatid, ay mga
tinatawag na templo ng ating Panginoong Diyos. Sa ating nananahan ang Espiritu ni Kristo. Sundan po natin dito sa 1 Corinthians, mga kapatid, 13 verse 13, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dapat sa kay Kristo, 3, no? 3:16, 14 to 16. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Dito sa banal na kasulatan, sundan po natin, basahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 14 hanggang dito sa 16. If any man's work abide, which he had built, thereupon she will receive and reward. Mga kapatid, if any man's work shall be born, he shall suffer loss, but he himself shall save yet as by fire. Verse 16, to know yet that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Tayo ang templo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung nasa atin ang Espiritu ni Kristo, wala na tayo sa laman. At kung tayo ay namumuhay sa laman, mga kapatid, ibig sabihin, wala sa atin ang Espiritu ni Kristo. Kapag wala sa atin ang Espiritu ni Kristo, very clearly, na sinasabi ng banal na kasulatan, wala sa Kanya si Kristo. Purihin natin ang ating Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga bagay, dito mga kapatid, sapagkat mga kapatid, ang mga ayon sa laman ay nagsitalima sa mga bagay sa laman. At ang naayon, mga kapatid, sa Espiritu ay sa mga bagay sa Espiritu. Kaya sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, tayong lahat, tandaan po natin, kinakailangan po natin ay mabautismuhan sa Espiritu Santo, mga kapatid, upang mapapasa atin ang Espiritu ng Diyos na siya po ang magtuturo sa atin, na siya po ang mag-aaliw sa atin, na siya po ang magpaalala sa atin, na siyang magpipigil sa atin sa paggawa ng masama. Purihin po ang Diyos, palakpakan po natin. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kaya sa mga bagay na kaisipan ng laman, mga kapatid, ito ay galit sa laban, galit na nagmumula sa Diyos, ang namumuhay sa laman. At sa mga bagay, mga kapatid, at sinasabi dito sa verse 8, student that are in the flesh cannot please God. Mga kapatid, ang mga nasa laman ay hindi nakakalugod, mga kapatid, sa Diyos. Kaya kailangan ng tao, mga kapatid, siya po ay mamumuhay ayon sa Espiritu, mga kapatid. At ito sa verse 9, mga kapatid, ang sinasabi, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, it also so be that the Spirit of God dwelleth in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hindi, wala sa kanya si Kristo, mga kapatid. Kapag ang tao, mga kapatid, ay wala sa kanya ang Espiritu ni Kristo, wala siya kay Kristo, mga kapatid. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya sa lahat, mga kapatid, na kay Kristo, mga kapatid, na sa mga kapatid ay na ang kanyang dating katawan ay patay na. Wala na, mga kapatid.
At ang kanya, ang tumira sa kanya ay ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, na siya, mga kapatid, ito po ang nararapat sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya ang lahat ng bagay, but if the Spirit of Him that raised up Jesus Christ from the dead dwell in you. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal body by His Spirit that dwelleth in you. Kaya sa lahat, mga kapatid, na kung saan, mga kapatid, na kung saan din ang Espiritong niyaon, na sa Kanya, mga kapatid, ay nagbigay na, nagbuhay naman muli sa mga patay, mga kapatid, kay Kristo Isos. Sa mga patay ay magbibigay buhay sa ating mga katawan, mga may kamatayan, sa pamagitan ng Kanyang Espiritu na tumitira sa atin. Kaya importante, mga kapatid, na panatilihin po natin ang ating mga sarili na mamumuhay ayon sa Espiritu. Kaya pag ikaw ay namumuhay ayon sa Espiritu, wala ka na sa laman. At kung ikaw ay wala sa laman, ay hindi ka na gagawa ng mga bagay ayon sa laman. Purihin ang Diyos, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Verse 11, if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwelleth in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwell in you. Kaya sa mga bagay, mga kapatid, kaya nga, sa mga kapatid, may utang tayo sa ating Panginoong Diyos, na tayo, mga kapatid, ay binigyan niya ng pagkakataon na muli ay sa Kanya, mga kapatid, mamumuhay ayon, mga kapatid, sa Kanyang kalooban. Mamumuhay ayon sa Kanyang katuwiran. Sapagkat ang nabubuhay, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, ang nabubuhay ayon sa laman, mga kapatid, ay mamamatay kayo. Datapwat kung kayo sa pagitan ng Espiritu ay pinatay na ninyo ang mga gawa ng laman, ay nangagbubuhay kayo. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. For it will live, after the flesh she shall die. But if you through the Spirit do mortality. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Magkakasawa sa presensya ng Panginoong Diyos. Magkakasawa sa presensya ng Diyos. Magkakasawa. Hallelujah! Hallelujah! Magpakabusog ka! Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise in the name of Jesus. In the name of the Father God. In the name of Jesus. Hallelujah! Father God! In the name of Jesus. Hallelujah! 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 Tanggapin ang Panginoong Kristo. Maniwala sa Panginoong Kristo. Nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Hallelujah! 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 Repent! You repent! And be baptized, every one of you! Hallelujah! In the name of Jesus Christ of Nazareth, through the revision of your second, you shall receive in the Holy Ghost. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Napupigilan ang iyong puso. Pumasok ka, Panginoong Kristo. Hallelujah! Tanggapin mo ang Panginoong Kristo. Tanggapin mo siya. Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Maraming salamat sa mga pagpapala. Maraming salamat sa kalakasan na ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalawan. Karagdagan kalutugan. Maraming salamat sa iyong pagpapala. Hallelujah! Hallelujah! Panginoong Diyos! Panginoong Diyos! Panginoong Diyos! Ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Hallelujah! Sa pangalan ng Panginoong Kristo, ibuhos mo iyong pagpapala sa lahat ng dito. Ibuhos mo in the name of Jesus, in the name of Jesus, at sa lahat ng mga sumaybay, sa lahat na sumusunod, sa lahat na nanonood, ibuhos mo ang iyong pagpapala in the name of Jesus, in the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah! Jesus Christ, our Lord and Savior. Hallelujah! 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 Oh, hallelujah! Maraming salamat sa mga pagpapala. Maraming salamat sa kaligtasan na ibigay mo sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos. Karapat-dapat kang papurihan. Karapat-dapat kang pasasalamat.
Itinataas ka namin sa lugar na ito. Panginoong Isang Kristo, Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang alpha at ang omega. Ikaw ang Diyos na nakaraan. Ngayon at magpakalanman. Nag-iisang Diyos, the only begotten Son of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise God, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise God, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise God, hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, itinanggap mo sa lugar na ito. Kahit hindi kami karapat-dapat, isinama mo kami sa pagpapala. Napakabuti mo, dapat kang pasalamatan. Ipinakita mo ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Nakila ang iyong pag-ibig, pangalan ang iyong pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, salamat, Panginoon. Nabagaman kami marumi, nilinis mo kami. Salamat, Panginoon, nabagaman kami sa kalimiman. Dinala mo kami sa liwanag. Hallelujah, you are the light. My God, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa King. Thanks the King, the King, the King. The Kingdom, the Kingdom, the Kingdom of God. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. The King, the King. Hallelujah. Thanks God, thanks God. Thanks Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Napakabuti, 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 napakabuti mo. Hallelujah, hallelujah. Oh! Jesus, Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Pinagpala kayong lahat ng Diyos. Pinagpala kayong lahat sa lahat ng mga taga-subaybay. Sa lahat ng nagtirito. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Awitan po natin ang Diyos sa masayang awitin. At ialay po natin sa Kanya bilang pagpapasalamat sa limpak-limpak na biyaya na ating natanggap sa tanghaling ito. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, maraming salamat sa shield at sa proteksyon ng Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Worship God, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus.
Ama namin, maraming salamat sa pagpapala namin natanggap. Amen. Salamat Ama sa pag-ingat mo